Kumusta mga kaibigan? Nararamdaman nyo ba ang panghihina ng tuhod o pagkalimot tuwing umaga? Alam nyo ba na 99% ng mga senior ay hindi alam na ang kanilang almusal ay dahan-dahang sumisira sa kanilang katawan? Ngayon, bilang inyong doktor, ibabahagi ko ang 4 na dapat kainin at 4 na dapat iwasan para manatiling malakas, masigla at matalas ang inyong isipan. Ang 4 na pagkain na dapat ninyong iwasan para sa inyong kalusugan. Ika-4 na pagkain, ang mga pakete ng instant oatmeal. Alam ko ang iniisip ninyo. Marami sa inyo ang naniniwala na ang oatmeal ay ang pinakamalusog na paraan para simulan ang araw. Sa katunayan, makikita ninyo pa sa mga pakete nito ang tatak na nagsasabing ito ay mabuti para sa puso. Ngunit bilang inyong doktor, kailangan ko kayong balaan. Ang mga instant oatmeal packets na ito ay isa sa mga pinakamalalang pagpili para sa mga senior na katulad ninyo. Ang dahilan ay simple lamang, ngunit seryoso. Ang mga oats na ito ay dumaan sa tinatawag nating extreme processing. Ibig sabihin, masyado na itong dinurog at hinati-hati para mabilis ninyong maluto. Dahil dito, mabilis din itong natutunaw ng inyong katawan, halos sa isang iglap lang. Ang resulta? Ang inyong asukal sa dugo ay biglang tataas ng napakabilis sa loob lamang ng ilang minuto. Karamihan sa mga paketeng ito ay may taglay na mahigit 18 gramo ng asukal. At hindi lang iyan, naglalaman din sila ng maltodextrin. Ito ay isang uri ng processed carbohydrate na nagpapataas ng inyong insulin ng mas mabilis pa kaysa sa karaniwang asukal. Kapag kinain ninyo ito bilang unang pagkain sa umaga, ang inyong katawan ay papasok sa isang estado ng takot o stress. Biglang aakyat ang sugar, susunod ang insulin, at pagkatapos ng 1 o 2 oras, biglang babagsak ang lahat. Dito na ninyo mararamdaman ang matinding pagkapagod, ang panginginig ng kamay, at ang pakiramdam na parang mas nagugutom pa kayo kaysa bago kayo kumain. Para sa ating mga senior, ang ganitong roller coaster ng asukal ay napakadelikado. Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na kumakain ng almusal na may mataas na glycemic index ay nagkakaroon ng pamamaga o inflammation sa katawan na 47% mas mataas sa susunod na 6 na oras. Ang pinsalang ito ay nananatili sa inyong system matagal na panahon pagkatapos ninyong kumain. Ang mas nakakabahala pa, ang madalas na pagtaas ng asukal sa umaga ay nagpapataas ng panganib ng insulin resistance ng 40%. Lalo na sa atin na ang katawan ay hindi na kasing talas noon sa pagproseso ng asukal. Ito ang direktang landas patungo sa type 2 diabetes. Kung talagang mahal ninyo ang oatmeal, pakiusap, itigil na ninyo ang paggamit ng mga pakete. Gumamit kayo ng steel-cut oats. Iyong mga buo at hindi dumaan sa matinding pagproseso. Ilaan ninyo ang gabi para ibabad ito at dahan-dahang lutuin sa umaga nang walang anumang dagdag na asukal. Simulan natin ang araw ng dahan-dahan at matatag, hindi sa pamamagitan ng isang pagsabog sa ating metabolismo. Ikatlong pagkain, ang mga flavored yogurt sa maliliit na tasa. Madalas itong ituring na masustansya dahil sa calcium at probiotics. Ngunit sa likod ng magandang patalastas, ang mga flavored yogurt na ito ay isa sa mga pinakamatalinong bitag para sa mga senior. Kung ikukumpara ninyo ito sa isang ordinaryong candy bar, mas marami pang asukal ang laman ng maliliit na tasang ito. Ang ilang sikat na brand ay may taglay na hanggang 22 gramo ng dagdag na asukal. Isipin ninyo. Mahigit 5 kutsarita ng asukal ang inyong nilulunok sa unang pagkain pa lang ng araw. At hindi lang asukal ang problema. Marami sa mga yogurt na ito ay puno ng mga pampalapot o thickening gums, mga artificial na pampalasa, at maging mga food coloring. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng inflammation at sumisira sa kalusugan ng inyong bituka. Napakaseryoso nito para sa mga nakatatanda. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology, ang mga senior na kumakain ng matamis na dairy products sa almusal ay nagpakita ng 34% pagtaas ng mga inflammatory markers tulad ng CRP sa loob lamang ng 2 oras. Ang ganitong uri ng pamamaga
ay hindi lamang masakit sa mga kasukasuan, pinahihina rin nito ang inyong immune system at nagpapabilis ng pagliit ng inyong mga kalamnan or muscle atrophy. Mayroon din itong malakas na koneksyon sa mas mabilis na paghina ng isipan o cognitive deterioration. Maging ang mga low-fat na bersyon ay mapanlinlang. Kapag inalis ang taba, karaniwang dinadagdagan nila ito ng mas maraming asukal para hindi mawala ang lasa. Kailangan ng ating katawan ang natural na taba para sa maayos na pagsipsip ng sustansya. Naaalala ko ang aking pasyente na si Martha mula sa Florida. Sa loob ng maraming taon, palaging sumasakit ang kanyang mga kamay at tuhod tuwing umaga. Akala niya ay bahagi lang ito ng pagtanda. Pero nang imungkahi ko na palitan ang kanyang strawberry yogurt ng plain Greek yogurt na nilagyan lang ng kaunting cinnamon, nagbago ang lahat. Sa loob lamang ng isang buwan, nabawasan ang pamamaga ng kanyang mga kasukasuan at mas naging masigla ang kanyang pagkilos. Kaya naman, kung mahilig kayo sa yogurt, piliin ang plain, walang vanilla, walang strawberry. Idagdag ninyo ang sarili ninyong prutas kung gusto ninyo ng tamis. Sa ganitong paraan, makukuha ninyo ang protina at probiotics nang hindi ninyo binubugbog ang inyong metabolismo. Ang maliit na pagbabagong ito ay may malaking epekto sa inyong asukal, sa dugo, sa inyong lakas, at higit sa lahat, sa inyong talino. Kung sang-ayon kayo sa pagbabagong ito, pakisulat naman ang salitang healthy sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang handang subukan ito. Ikalawang pagkain. Ang mga cereal sa almusal. Ito ang isa sa pinakamalaking panlilinlang na ginawa sa ating mga senior. Marahil ay nakikita ninyo sa mga kahon ang mga salitang gaya ng multigrain o kaya ay mataas sa fiber at bran. Mukha silang masustansya sa labas, ngunit ang katotohanan sa loob ay ibang-iba. Ang mga butil na ginamit dito ay dumaan sa matinding pagproseso hanggang sa maging mabilis matunaw na carbohydrates na lamang sila. Kapag hinaluan pa ito ng mga artipisyal na bitamina, asukal at kemikal, ang resulta ay isang pagkaing nagpapataas ng asukal sa inyong dugo nang walang ibinibigay na tunay na nutrisyon. Bakit ito nagiging mapanganib sa ating edad? Sa ating pagtanda, ang ating metabolismo ay bumabagal na. Ang pagkain ng mga processed cereals ay nagpapataas ng panganib ng type 2 diabetes ng 21% sa mga nakatatanda. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Nurses Health Study, ang mga taong kumakain ng cereal sa almusal ay may 36% mas mataas na posibilidad na magkaroon ng taba sa tiyan o abdominal fat pagkatapos ng edad na 60. Hindi lang ito usapin ng timbang. Ang taba sa tiyan ay aktibo sa hormonal na paraan. Naglalabas ito ng mga inflammatory chemicals na sumisira sa inyong mga kalamnan at nagpapataas ng panganib ng stroke o atake sa utak. Tuwing nagsasalin kayo ng gatas sa inyong mangkok ng cereal, tila nagsisimula kayo ng isang chemical reaction sa inyong katawan na nagpapahina sa inyong metabolismo at nagbubukas ng pinto sa mga malalang sakit. Kung nararamdaman ninyo na kayo ay laging mabigat ang pakiramdam at ang inyong baywang ay tila mabilis lumaki kahit kaunti lang ang kinakain ninyo, ito ang dahilan. Ang payo ko sa inyo, itapon na ang mga makukulay na kahon ng cereal na iyan. Huwag kayong magpalinlang sa mga etiketa na nagsasabing walang dagdag na asukal dahil madalas ay gumagamit sila ng malt extract na kasing bagsik din ng asukal sa inyong insulin. Mayroon tayong mas magagandang opsyon na magpapanatili ng inyong lakas nang hindi sinisira ang inyong katawan. Ngayon, narito na tayo sa pinakamapanganib sa lahat. Unang pagkain, puting tinapay, mermelada at margarine. Ito ang pinakamalalang pagkakamali sa almusal na patuloy na ginagawa ng maraming senior. Mukha itong simple, mabilis ihanda at mura. Ngunit bago pa sumapit ang 9:00 ng umaga, ang kombinasyong ito ay nagbibigay na ng matinding dagok sa inyong mga kalamnan, sa inyong utak at sa inyong metabolismo. Ang puting tinapay ay purong starch na lamang. Ang lahat ng hibla at bitamina ay inalis na. Sa sandaling kainin ninyo ito, ang asukal sa inyong dugo ay tataas na
parang uminom kayo ng isang lata ng soft drinks. At kapag dinagdagan ninyo ito ng margarine na puno ng industrial seed oils gaya ng canola, lalong lumalala ang sitwasyon. Ang margarine ay naglalaman ng trans fats na sanhi ng oxidative stress at matinding pamamaga. Kapag nilagyan niyo pa ito ng mermelada sa ibabaw, para kayong kumakain ng puro asukal na nakadikit sa isang espongha ng processed fat. Ayon sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga senior na madalas kumain ng puting tinapay na may trans fat ay may 48% mas mataas na posibilidad na dumanas ng paghina ng isipan o cognitive deterioration sa loob lamang ng 5 taon. Ang ganitong almusal ay nagpapababa rin ng inyong insulin sensitivity ng 34%. Ang epekto nito ay hindi lamang ang biglang pagbagsak ng enerhiya sa tanghali. Pinapahina nito ang inyong immune system at dahan-dahang pinapatay ang mga selula sa inyong mga daluyan ng dugo. Hindi nyo man ito agad maramdaman, ngunit ang pinsala ay malalim. Pakiusap, itigil na ninyo ang thonwing ito kung gusto ninyong manatiling matalas ang inyong isipan at malakas ang inyong katawan para sa inyong mga apo. Hindi sapat ang kumain lamang, kailangan nating kumain ng tama. Kung nagulat kayo sa impormasyong ito tungkol sa tinapay at margarine, pakisulat ang salitang wow sa comment section. Mahalaga na malaman ko kung ang katotohanan ito ay nakararating sa inyo. Tandaan ninyo, ang pagkain ay maaaring maging gamot, ngunit maaari rin itong maging lason kung hindi tayo mag-iingat. Sa halip na tinapay na puti, maaari tayong pumili ng mga natural na pagkain na magbibigay ng tunay na buhay sa ating bawat selula. Huwag nating hayaan na ang isang simpleng almusal ang maging dahilan ng ating panghihina sa hinaharap. Ang mga pagkaing magsisilbing bayani para sa inyong kalusugan. Ika-4 na pagkain, chia seed pudding. Marami sa aking mga pasyente ang nagugulat kapag iminumungkahi ko ito, dahil ang maliliit na buto na ito ay tila walang gaanong halaga. Ngunit sa katotohanan, para sa ating mga nasa edad 60 pataas, ito ay isa sa pinakamabisang pagkain na maaari ninyong simulan sa umaga. Ang mga buto ng chia ay puno ng sustansya na nagbibigay ng matatag na enerhiya sa inyong mga selula. Bakit ito mahalaga para sa atin? Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating katawan ay nangangailangan ng mas maraming tulong sa pagkontrol ng asukal at pagprotekta sa ating mga kalamnan. Ang sikreto ng chia seeds ay nasa taglay nitong fiber at omega-3. Sa 2 kutsara lamang nito, makakakuha na kayo ng 10 gramo ng fiber at 4 na gramo ng anti-inflammatory omega-3s. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition, Health and Aging. Ang pagkakaroon ng mataas na soluble fiber sa dieta ay nagpapabuti ng inyong insulin sensitivity ng 39%. Samantala, ang regular na pagkain ng omega-3 ay nakakabawas ng panganib ng paghina ng kalamnan ng 30%. Ang chia seeds ay bumubuo ng isang parang gel na texture kapag ibinabad. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtaas ng asukal sa inyong dugo ay nagiging dahan-dahan at stable sa loob ng maraming oras. Kung nararamdaman ninyo ang tinatawag nating brain fog o ang pakiramdam na parang laging lito at pagod sa gitna ng umaga, ang chia seed pudding ang sagot diyan. Wala itong hatid na biglang pagbagsak ng enerhiya. Bukod dito, ang malambot na texture nito ay napakabuti para sa ating bituka, na siyang sentro ng ating immune system. Ang paghahanda nito ay napakasimple at hindi ninyo na kailangang magluto o maghirap sa pagnguya. Ibabad lamang ang 2 kutsara ng chia seeds sa kalahating tasa ng almond milk o coconut milk sa loob ng inyong refrigerator ng buong magdamag. Sa umaga, haluin lang ito ng kaunti at lagyan ng kaunting cinnamon o ilang pirasong berries. Ito ay isang pagkain na tahimik na nagtatrabaho para sa inyong utak at mga kasukasuan nang hindi pinapahirapan ang inyong panunaw. Para sa mga senior na naghahanap ng lakas at pagiging simple, ito ang perpektong simula ng araw. 3 pagkain, beetroot smoothie.
Maaaring hindi ninyo madalas maisip ang CU10 o beets bilang isang pagkain sa almusal. Ngunit ang pagkaing ito ay may kapangyarihang baguhin ang daloy ng inyong dugo at ang bilis ng inyong pagkilos. Ang beets ay sagana sa mga natural na nitrates. Kapag kinain ninyo ito, ginagawa itong nitric oxide ng inyong katawan. Isang chemical na nagpapalawak sa inyong mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng inyong sirkulasyon. Bakit ito kailangan ng mga nakatatanda? Sa ating pagtanda, ang daloy ng dugo ay bumabagal na. Dahil dito, ang mga bitamina, hormones at oxygen ay mas mabagal na nakakarating sa ating mga organo. Ang resulta? Mas mabagal ang paggaling ng ating mga kalamnan. At ang ating utak ay tila laging kulang sa gasolina. Dito pumapasok ang beetroot para baguhin ang sitwasyon. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology, ang mga senior na uminom ng beet juice tuwing umaga ay nagpakita ng 19% bilis sa kanilang paglalakad at 21% pagbuti ng oxygen sa kanilang mga kalamnan habang nag-ehersisyo. Hindi lang yan. Ayon sa isa pang pag-aaral mula sa Wake Forest University, ang mga almusal na mayaman sa beets ay nagpapatalas ng isipan sa loob lamang ng 4 na araw. Lalo na sa bahagi ng utak na kumokontrol sa memorya at paggawa ng desisyon. Ito ay hindi lamang teorya. Ito ay isang tunay na pagbabago na mararamdaman ninyo sa inyong katawan. Hindi ninyo kailangang kumain ng hilaw na beets. Maaari kayong gumawa ng isang simpleng smoothie gamit ang kalahating tasa ng nilutong beets, hinaluan ng tubig at kaunting piga ng lemon. Kung iinumin ninyo ito 30 hanggang 60 minuto bago kayo maglakad o gumawa ng anumang gawain, mapapansin ninyo ang malaking pagkakaiba sa inyong lakas at tatag. Maaari ninyo itong samahan ng ilang pirasong saging para sa mas masarap na lasa nang hindi nawawala ang mga benepisyo nito. Ang maliit na pagsisikap na ito sa umaga ay makakatulong sa inyo na maging mas alerto, mas malayang makakilos, at mapanatili ang inyong kakayahan na mabuhay ng mag-isa at malakas sa loob ng mahabang panahon. Ang inyong katawan ay muling makakahinga ng maluwag dahil sa maayos na daloy ng dugo. Ikalawang pagkain, mga itlog na pinalaki sa pastulan. Sa loob ng maraming taon, ang mga itlog ay maling bintangan na masama para sa ating kalusugan. Ngunit ang mga bagong pananaliksik ay nagpapatunay ng kabaligtaran, lalo na para sa ating mga nasa gintong edad. Ang mga itlog na pinalaki sa pastulan o pasture-raised eggs ay itinuturing na isa sa pinakakumpleto at siksik sa nutrisyon na option para sa ating almusal. Nagtataglay sila ng malulusog na taba, mataas na kalidad ng protina, at isang natatanging timpla ng mga bitamina gaya ng choline, selenium, B12 at bitamina D. Ang lahat ng ito ay mahahalaga para sa inyong memorya, metabolismo, at sa inyong mga kalamnan na tumatanda na. Bakit ito naging napakahalaga? Pagkatapos ng edad na 60, ang ating katawan ay dahan-dahang nawawalan ng kakayahang mapanatili ang mass ng ating mga muscle. Ang isang malaking itlog ay nagbibigay sa inyo ng halos 6 na gramo ng protina na madaling masipsip ng katawan. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga senior na kumakain ng hindi bababa sa 25 gramo ng protina sa almusal ay nakapagpapanatili ng 45% mas maraming muscle mass, kumpara sa mga taong nagsisimula ng araw sa pamamagitan lamang ng carbohydrates. Hindi lang protina ang bida rito. Ang choline na matatagpuan sa mga itlog ay nagsisilbing proteksyon para sa inyong mga neurotransmitters at pinoprotektahan ang inyong utak laban sa pagliit nito habang tumatanda. Ang mga itlog ang pinakamahusay na likas na mapagkukunan nito. Ngunit nakakalungkot na maraming senior ang kulang sa nutrisyong ito. Bukod pa riyan, ang mga itlog na pinalaki sa pastulan ay may mas mataas na antas ng bitamina D at omega-3s kumpara sa mga ordinaryong itlog sa supermarket. Malaki ang epekto nito sa lakas ng inyong mga buto at sa pagbabawas ng antas ng pamamaga sa inyong katawan.
Naaalala ko ang aking pasyente na si Robert na taga Ohio. Siya ay palaging nakakaramdam ng panghihina sa kanyang mga binti at hirap tumayo mula sa upuan. Nang simulan niyang palitan ang kanyang toast ng 2 itlog na niluto sa kaunting olive oil bawat umaga, sa loob ng ilang buwan, naging mas matatag ang kanyang pagtayo at mas masigla ang kanyang pagkilos. Kung kayo ay may problema sa pagnguya o sa pustiso, ang mga itlog ay napakalambot at madaling kainin. Maaari ninyo itong ilaga ng malambot, i-scramble o i-poach sa tubig. Pakiusap, iwasan ninyong lutuin ang mga itlog sa mga inflammatory oils gaya ng vegetable o canola oil. Sa halip, gamitin ang grass-fed butter o olive oil para manatiling masustansya ang inyong pagkain. Ito ang pundasyon ng inyong pangmatagalang kalusugan. Unang pagkain, ang kampeyon, mga wild blueberries. Narito na tayo sa pinakamahalagang pagkain na dapat kainin ng mga senior araw-araw. Hindi ito ang malalaki at maputlang blueberries na karaniwang nakikita ninyo sa mga plastic na lalagyan. Ang tinutukoy ko ay ang maliliit, madidilim at ligaw na blueberries o wild blueberries. Ang mga berry na ito ay hindi lamang basta matamis na prutas. Sila ay nagsisilbing gamot para sa inyong metabolismo, memorya, at mga kalamnan. Ang wild blueberries ay puno ng tinatawag nating anthocyanins, isang uri ng compound mula sa halaman na napatunayang kayang baligtarin ang oxidative stress, pababain ang pamamaga, at ayusin ang mga tisyo ng utak na tumatanda na. Ang mga senior na kumakain ng kahit isang tasa lamang ng wild blueberries bawat umaga ay nagpapakita ng malaking pag-unlad sa kanilang memorya at atensyon pagkatapos lamang ng 90 araw. Ayon sa isang makabagong pag-aaral na inilathala sa Nutrients, ang mga inflammatory biomarkers ay bumababa ng 52% sa mga nakatatanda na may wild blueberries sa kanilang regular na pagkain. Ito ay isang numero na hindi pa nakikita sa ibang pagkain. Higit pa sa pagiging antioxidant, ang mga berry na ito ay tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo patungo sa inyong utak at mga kalamnan. Ibig sabihin, mas magkakaroon kayo ng enerhiya, mas maayos na koordinasyon ng katawan, at mas mabilis na paggaling pagkatapos ng anumang pisikal na aktibidad. Para sa ating mga senior, ito ay nangangahulugan ng mas matagal na kakayahang mamuhay ng mag-isa, mas matalas na pag-iisip, at mas kaunting pagkakataon na matumba o mahulog. Tulad ng aking kaibigan na si Susan mula sa Maine, dati ay madalas siyang makalimot sa kanyang mga gamit at hirap mag-focus sa pagbabasa. Nang gawin niyang bahagi ng kanyang almusal ang isang dakot ng wild blueberries, napansin niya na tila naging mas malinaw ang kanyang isipan at mas mabilis na siyang makabangon mula sa pagkakaupo. Ang susi rito ay ang pagpili sa wild na uri, sariwa man o frozen. Ang mga ito ay mas maliit, ngunit mas siksik sa mga aktibong kemikal na kailangan ng inyong katawan. Maaari ninyo itong ihalo sa inyong plain Greek yogurt o isama sa inyong chia pudding. Ang epekto nito sa inyong katawan ay mas malalim pa kaysa sa masarap nitong lasa. Pinapakain nito ang inyong utak, pinapalakas ang inyong mga kalamnan, at pinoprotektahan ang inyong mga selula nang hindi nagpapataas ng inyong asukal sa dugo. Ito ang pinaka-epektibong pagbabagong magagawa ninyo sa inyong almusal ngayong taon. Sana ay nakatulong ito sa inyong kalusugan. Tandaan, ang tamang almusal ay simula ng malakas na katawan at isipan. Ano ang isang maliit na pagbabagong gagawin mo ngayong linggo? Mag-comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ingat kayo palagi dahil kayo ay mahalaga. Salamat.